basta't kami mayroong natututunan. Yan, magandang hapon po mga katropa. Ako po si Katropang Herman Brinas. Ako po ang inyong gabay tagapayo sa radyo. At kayo nakikinig po dito sa Guidance Tambayan. Dito pa rin po yan sa Voice of the Teachers sa EF Radio DWWD, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan. So maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa walang sawang sumusubaybay sa ating programa po, no, sa ating mga guro, mga mag-aaral, at of course sa ating mga working professionals dyan na nakikinig at ang ating mga kasundaluhan, no? So, kumusta po kayo dyan? Magandang hapon. At may inihanda na naman po tayo ngayong segment natin, ngayong episode natin ngayong hapon na pag-uusapan. Alam natin na lahat ay talagang na-stress din sa trabaho naman. I think makakarelate ang mas nakakarami dito. At mamaya pag-usapan natin ng tungkol sa work-life balance. Ayan. Tapos bago tayo magpatuloy mga katropa, no, I would like to say thank you sa ating EF2 Chief of Staff General Romeo Broner Jr., Philippine Army, CRS Commander Major General Oliver Makiling, Philippine Army, and EFP DWW Station Manager and Income Group Commander Colonel Francel Margaret Padilla, Philippine Army. So maraming salamat po sa ating mga katropa, no, sa ating mga kasamahan sa EFP na nagbibigay sa atin ng platform sa Voice of the Teachers para mai-air natin yung ating mga advokasya na para po sa kaalaman ng ating mga mag-aaral. At of course, kasama din dyan yung mental health ng ating mga mag-aaral at ng ating mga tagapakinig. Ayan. So, ngayong hapon, ang magiging topic natin ay kalmahan at piliin muna ang sarili, hindi ka robot, advocating work-life balance in a book. So, ma-inspire tayo ngayong hapon para kumbaga dun sa journey ng ating guest kung paano ba niya nabuo yung konsepto ng libro niya at anong pwede natin maging tips mula sa kanyang libro na pag-uusapan natin ngayon. So let me introduce sa ating magiging guest ngayong hapon mga katropa. No? Siya ay graduate ng Doctoral Philosophy in Public Administration and of course PhD also in Educational Management, founder and CEO ng Dawani Training Consultancy Services, a cognitive behavioral therapist, and of course, international consultant for gender diversity and inclusion. Mga katropa, i-welcome po natin sa ating programa ngayong hapon si Dr. Ron or short for Doc Ron Bedia or Katropang Ron. Magandang hapon sa iyo. Batiin mo naman ang iyong mga followers, Doc Ron, ano yung mga kaibigan at mag-anak. Magandang hapon mga katropa, magandang hapon Katropang Herman. Binabati ko ang aking mga magulang, ang aking mga kamag-anak sa iba't ibang bahagi ng mundo o hindi lang Pilipinas, pati na ibang mundo, buong mundo, baka magtampo. At mga kaibigan ko po dyan at mga followers ng aking mga social media accounts. Ayan, thank you, no? And hello po sa lahat ng binati ni Katropang Ron. But before we proceed, medyo na-curious lang ako mga katropa, no? Bago tayo magbalitaktakan ngayong hapon, alamin muna natin yung tungkol sa consultancy work ni Katropang Ron on gender diversity and inclusion. Bigyan mo naman kami ng konting info about it. Go ahead po, Katrop. Ganito yun, Katropang Herman. No? Nagsimula yan noong ako ay program manager sa Boy Scouts of the Philippines. Nagtagal din po tayo doon at tayo ang naging dahilan kaya nagkaroon ng logo ng Gender and Development ang Boy Scouts of the Philippines at noon pa man ginagawa na nila ang pagtanggap ng mga miyembro na kababaihan. Pero noong time po natin as program manager sa Boy Scouts, mas napalago natin at mas napalalim natin yung pagsama ng mga kababaihan sa Boy Scouts. Na noong time po na yun, talagang very ironic, di ba? Kasi nga Boy Scouts, tapos satanggap ng kababaihan. So doon nag-start, umattend ako ng iba't ibang mga conferences, tapos mga certification programs, hanggang sa dumating yung pagkakataon na merong scholarship ang United Nations sa DEI, Diversity, Equality and Inclusion na seminar. Tapos nung time na yun dito sa Philippines, hindi pa ganoon kalalim, no, yung knowledge natin sa diversity and inclusion. So yun, nung time na yun, naging member tayo ng iba't ibang mga organization and nagtayo na tayo ng sarili nating consultancy po
para mas maabot natin yung ibang mga company at saka mga iba't ibang government agencies. Ngayon po, tayo ay consultant ng Gender and Development ng DepEd Pasay, DepEd Malabon, and other government agencies po. And mga private companies din po. Ayan, thank you so much for that, Katropang Ron. Ayan. That's actually another topic na pwede natin i-explore, no? Shout out sa segment host ng ating Oh My God or Oh My Gender and Development na segment ni Katropang Manilin Ligaspi Tilde. So yeah, we can have you maybe in the future, Katropang Ron, about the topic na medyo maganda rin i-explore yan. At ngayon na nga, simulan na natin ating balitaktakan about dito sa ating topic ngayong hapon. Katropang Ron, ang una kong katanungan, ano ba ang iyong motivation sa pagsusulat mo ng libro na Hindi Ka Robot? Ayan na ma'am, punta naman po tayo sa Hindi Ka Robot. Noong mga panahon na ako ay nagtatrabaho as full-time employee, syempre naging teacher din po ako, tapos naging manager sa iba't ibang mga companies po, na araw-araw may mga nakakasalubong tayo at nakakakwentuhan ng mga nagtatrabaho, mga estudyante. Tapos palagi nilang sinasabi at nadidinig ko rin, hindi man directly sinasabi sa akin kapag nagkukwentuhan sila, nakakapagod tong araw na to. Pero hindi pwedeng magpahinga kasi kailangan ng pera ng pamilya. May binubuhay akong mga anak, mga kamag-anak at pamilya. Doon pumasok sa isip ko na bakit hindi ako mag-shift, no, from teacher, mag-shift ako as wellness enthusiast, as wellness educator, ganyan. So doon ako nag-start na mag-take naman ng diploma on in mental health. Tapos after ko mag-take po ng diploma in mental health, naghanap po ako ng ibang mga organization. Ang pagkatapos po nung diploma in mental health, psychological first aid naman po ng American Red Cross. During that time po, pandemic yun. Doon ko na simulan yung usapang positibo. Sa usapang positibo, yun po ang aking online advocacy. Nag-offer po kami ng free online consultation, mental health consultation. From there po, marami kaming nakakausap na mga pagod na pero hindi makapagpahinga. Doon ko naisip na ibalik yung kataga na hindi tayo robot. Kailangan natin magpahinga. So doon siya nag-start. Yun yung pinaka-motivation po natin na syempre, as Filipino, ang dami nating mga sidelines, di ba? May full-time work tayo, may on-the-side jobs, pero nakakalimutan natin magpahinga. Yun. Kaya yun po yung pinaka-motivation ng book. Ayan, that was a very good hugot mo, no, Katropang Ron, no? Nakita mo kasi yung need at kaya nag-iba ng shift na kailangan mong somehow i-ano yun, no? Gawin kasi kahit papaano, dagdag ano talaga yun sa tulong din sa alam natin talaga na kulang talaga ang ating mental health professionals here sa Philippines, no? At ngayon nga, Doc, no, sa stage ng pagsusulat ng libro mo, ano-ano yung mga major references na kinonsider mo? And kung may part doon na base sa experience mo, pa-share naman po para mas lalo tayong ma-inspire ngayong hapon. Kung mapapansin nyo po, itong libro ko, hindi ko siya ginawan technical. Kasi mostly, nang nababasa nating mga psychological books at saka books on mental health, masyadong technical. May mga process pa na kailangan gawin, etc. Pero dito po sa Hindi Ka Robot, it's a real conversation with real people talaga. Hindi siya by the book. Sa experience talaga ng mga tao. And yung iba dito, mga clients ko with consent naman po. Wala naman akong binanggit na names doon sa book, pero yung sharing ng experience nila, kung paano nila nalagpasan yung ganong experiences nila. Kaya po itong libro ko, though ang title po niya para sa mga hardworking Pinoy, para din po ito sa mga estudyante na sobra mag-aral. Para din po ito sa mga hindi nagtatrabaho, mga parents, mga nanay na nasa bahay lang na napapagod din. Kasi grabe po yung mga chapters diyan, iba-iba ng topic. And yeah, major reference po talaga dito. Totoo, real talk na kwento ng mga kababayan po natin. Yun ang major reference po natin. Ayan, talaga nakaka-inspiring part na yung Katropang Ron. Ngayon, sabi mo kanina ay more on sa estudyante, no? Pero siguro ano natin, no? I-follow up question na lang po yung tanong na yun na para sa mga estudyante. Ano or paano magagamit ng isang mag-aaral, no? Yung
libro na Hindi Ka Robot. Kung ano yung possible na application nito sa kanila bilang sila ay nag-aaral pa lamang. Mm. Mga nakausap ko po dito, ang mga nakakwentuhan ko sa libro na 'to, yung mga estudyante na nagtatrabaho at the same time. So yun, yung makakatulong 'to para sa kanila kung paano nila mababalanse yung pag-aaral nila at yung pagtatrabaho. Kasi kung mababasa niyo 'yan sa mga chapter 10 pataas, na may mga estudyante na nag-share doon na nung kumikita na sila ng pera, nakalimutan na nilang mag-aral. Mas gusto na nilang kumita. Kasi pakiramdam nila, hindi ko na kailangan mag-aral. Kumikita na ako eh. Pero habang nagtatrabaho sila, doon nila nare-realize na hindi ako tataas kung hindi ako mag-aaral. Kasi may mga specific na requirement bago ka tumaas yung rank mo, no, sa specific na workplace na ginagalawan mo. So doon nila nare-realize, doon babalik yung realization nila na okay, kailangan ko mag-aral. At meron din naman po doon katropang Herman ng mga nag-share na sobrang pagod na pagod ng mag-aral. Pag uwi nila, papagalitan pa ng parents, doon papasok yung pagko-consider nila na i-share yung mga nararamdaman nila at ano yung mga bagay na makakatulong din sa pag-aaral nila, paano mababalanse yung buhay nila sa bahay at yung buhay nila as estudyante at kaibigan. So nandyan po lahat, kumpleto po talaga yung libro na yan. Ayan, ibig sabihin pala ang libro na ito, Katropang Ron, ay talagang mapapakinabangan hindi lang ng ating mga working population but of course kasama na yung mga estudyante and I think kasama din yung mga guro. Ayan, bago tayo magpatuloy Katropang Ron, gusto ko munang batiin yung mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa ngayong hapon. Muli kayo po ay nakikinig or nanonood po dito sa Guidance Tambayan na segment. Dito pa rin po yan sa Voice of the Teachers, EF Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan. So bilang pagpapatuloy, ano naman ang mga naging challenges sa pagko-conceptualize ng pagsusulat ng libro at saka kasama na rin yung pag-publish po ng libro, Katropang Ron? Ang challenges dito, kasi pang 9th ko po ito na libro. Ito yung kauna-unahan libro ko po na walang references. Kumbaga, walang galing po talaga sa technical na book or whatever, mga ganyan, mga articles. May mga konti-konti ako nilagay. Pero ito po yung kauna-unahan na bunga ng conversation sa mga totoong tao. Doon ako nahirapan. Paano ko tatagpiin tong mga to? Kasi karamihan ng nakausap ko po, pare-parehas halos ng sinasabi. Paano ko i-chunk to into chapters? So doon po, almost 4 to 5 months po bago ko matapos yung libro. Kasi may specific ako na gustong itakel sa libro na hindi ko pa na nakakausap yung tao na yon. Ayoko naman ng hula-hula ko lang. Ayoko po ng gawa-gawa ko lang yung kwento. Gusto ko talaga galing sa totoong tao. Naghanap po talaga ako. Tapos luckily, may mga webinars tayo online na may mga nagme-message po sa akin. Tapos yon, may mga core group din po tayo na nahanapan ng reference para doon sa mga ilang chapters. So yun yung major po talaga. Kasi sa ganitong uri ng libro, hindi siya tulad ng mga research yung mga academic books po na madali nating hanapan ng references. Kasi isang type mo lang online, pwede na Itong libro ko na ginawa, hindi ito pwedeng i-chat GPT. Kasi kailangan dito, totoong tao. Walang emotion si chat GPT, walang emotion si AI. So yun po, yun ang pinakamahirap na challenges. And also, nag-message po ako sa ibang mga major distributor, yung mga major publishers po. Hindi ko na po babanggitin pero ni-reject po nila ako. Salamat po sa inyo sa pag-reject po ninyo at nahanap ko ang 8 Letters and Thistle Down Library. Ayan, sila po ang tumanggap sa atin at ngayon po pangatlong libro ko na ginagawa ngayon. May ginagawa po akong libro ngayon na ipapublish sa kanila. And nako, babanggitin ko na Katropang Herman. September 13, 2 p.m. Meron po akong book signing sa Manila International Book Fair sa SMX. Meron po ako dyan.
Ayan, maraming salamat. Ayan, so mga katropa, no? You can attend sa ating book signing para mas ma-meet and greet nyo po si Katropang Ron. Ayan. And moving on sa ating balitaktakan ngayong hapon, after nyo po mai-publish sulat at mai-publish po yung libro na to, ano yung mga naging parang impact sa iyo or result sa iyo ng pagsusulat na to bilang isang tao at also isang mental health professional? Ang saya po, parang wala pang isang buwan po yung pagkakapublish ng libro. May mga tumawag na po sa atin sa mainstream media, iba't ibang um, mga publishers din na gustong i-republish yung book ko sa kanila. Syempre may mga legal na gagawin pa para ma-approve din sa kanila, paano yung mga hatian, etc. And also yung major distributor natin dito sa Pilipinas, gusto rin lagyan sa bookstore nila ng libro. So ang ganda ng impact po kasi first po ito first book na Taglish tapos Real Talk na survival guide na matapang po talaga ang paggawa natin dito kasi walang nagtatakel ng ganito sa mga libro ngayon kasi sensitive matter nga po ang mental health. And meron din pong topic dito sa isang chapter ko po na paano natin i-handle yung isang case na suicidal na. Sa mga nakikinig po, baka matrigger po kayo Um, sensitive matter po yun. Meron po sa isang chapter doon kung paano ang gagawin natin. If ever man meron tayong mga kaibigan, mga kamag-anak na nasa ganoong situation. It's really a survival guide po talaga yung libro na yun. Ayan, maraming salamat dun sa part na yun, Katropang Ron. And I think active pa rin naman sila Katropang Ron sa kanilang advokasya din sa pagbibigay ng mental health support. So you can also contact Katropang Ron via his Facebook account. Ayan. And ngayon naman, Katropang Ron, what made you decide to use Hindi Ka Robot as part of the title at saka ano yung nag-inspiration, bakit siya sinabi mo or ginamit mo yung word na Hindi Ka Robot? Yun. Kasi tayo mga Pilipino, madalas po tayong 10 ang trabaho. Actually, hindi lang po dito, no? May mga nakausap din po ako via Zoom ng mga OFW na nasa iba't ibang bahagi ng mundo ngayon na yung story nila na andun din po sa libro. And kahit nasa ibang bansa po sila, meron nga po akong kausap doon na naglilinis po siya no, doon sa amo niya. At the same time, nag-virtual assistant pa siya. And at the same time, may work pa siyang iba. Imagine, di ba, grabe yung trabaho ng mga Pilipino. Kahit nasa ibang bansa, kumbaga, innate na talaga sa atin na hindi natin sasayangin yung oras. Kung may oras, hanggat may oras, gagawa tayo ng paraan para kumita. Doon ko na-realize na sabihin sa buong mundo at sa mga kapwa Pilipino na hindi ka robot. Magpahinga ka. Kasi at the end of the day, pag napagod ka at na-hospital ka, lahat ng ipon mo, doon lang mapupunta. Ayan, napakaganda ng story na yun. No? Talaga, multitasker kasi tayong mga Pinoy. I think kaway-kaway dyan or shout out sa mga multitasker dyan at dala-dalawa hanggang 3 ang trabaho. Ayan, so ayan, ito ang reminder ko sa inyo mga katropa. Hindi po kayo robot ha, kailangan nyo rin magpahinga. At pag naramdaman yung pagod yung katawan, kailangan nyo talaga magpahinga. And I think this is a practical tip na rin siguro, pag hindi talaga kaya ang 3 trabaho, pwede naman bawasan ng isa, no? Kasi mahalaga din ang kalusugan at ang mahalaga din makarecover ng energy ang ating katawan at mahalaga din ang tulog as part din ng ating wellness. Ayan, moving on, Katropang Ron. Ano ba ang mga naging usual feedback na ng mga nauna mo mga readers doon sa mga nakabasa na ng libro mo? Mayroon ka bang gustong i-share? Eto Katropang Herman, no, nakakatuwa yung ibang mga attendee ko sa mga webinars na umorder at bumili ng libro, nagpo-post sila online, tinatag nila ako. Merong isa doon na sobrang nag-strike out talaga sa akin na hindi niya daw makalimutan na kumbaga hindi niya na-realize na ang haba na ng oras na binabasa niya yung libro kasi na-hook siya talaga. Kasi yung POV po ng libro, parang kinakausap ka. Hindi siya yung typical na storybook na parang kinikwento sa'yo. Hindi, kausap ka niya at may ipapagawa sa'yo. Na kapag nagawa mo yun, kumusta ka ngayon? So para siyang parang consultation siya. At the same time, yung libro na yun, kaya survival guide siya. Kasi may ipapagawa sa'yo yung book na
marirealize mo na, hindi ko pa ito nagagawa dati. Na ngayon, ang laking tulong nung nagawa ko siya. At unti-unti, ginagawa na rin nila. Kumbaga, ina-add na nila as part of their routine yung mga tips natin na nasa libro. So yun, magandang feedback yon kasi nagigising sila at natatanong din nila yung sarili nila na, kaya ko pa ba? O napapagod lang ba ako? Or nalulungkot lang ba ako? Kasi dyan, diniscuss din po natin kung ano yung difference nung malungkot ka lang, pagod ka, physically or mentally, anong uri ng pagod yon. So nandyan din po sa libro na yon. Yun yung pinakamagandang feedback po na natanggap ko na naging part ng routine po nila. Ayan, thank you Katropang Ron. I think for me on my end, may nakuha akong tip na pag nagsulat ka ng libro, kailangan, parang kinakausap mo lang yung mga readers, no? Yan ang isa sa napulot ko doon sa sinabi mo, Katropang Ron. That will lead me to my next question. Ano naman ang mensahe mo para sa mga taong gusto rin magsulat ng libro kagaya mo para ma-share mo yung journey sa pagsusulat? Ako kasi ang atake ko sa mga libro, ito pang siyam ko na to na libro eh. Ang atake ko pag nagsusulat ako, personal. Kahit yung mga unang libro ko na mga novel at saka yung mga academic book na pinablish po natin, personal pa rin siya. May touch ng humor, yung humor ko sa mga nakakatandang webinar, pag binasa nila yon, parang nakikinig pa rin ako kay Doc Ron dito sa libro habang binabasa ko. Ganong feeling at ganun yung na-foresee ko na habang binabasa nyo, ganun yung masasabi ninyo. So yun, ganun yung advice na pwede kong ibigay sa inyo. Gawin yung personal, gawin yung kung ano yung personality nyo, yun ang ilagay nyo sa libro. Kasi pag ginamitan nyo ng ibang elemento, mawawala kayo. Mawawala yung persona nyo dun sa libro. Maganda yung habang sinusulat nyo yung libro at kapag na-publish nyo na, magandang pinaka-feedback masasabi ng mga tao, siya talaga to. Siya ang gumawa ng libro na to kasi siya to eh. Kumbaga hindi nawawala yung persona mo, yung personality mo dun sa book. Ayan, bago ko itanong yung ating huling katanungan, Katropang Ron, no? Gusto ko muna pasalamatan lahat ng mga nakikinig ngayon po, ang mga followers sa ating Voice of the Teachers po, at of course sa ating EF Radio Katropa, Boses ng Kawal Pilipino. And of course, Katropang Ron, ang huling-huling katanungan ko po ay, para sa mga gustong magsulat ng libro na pinanghihinaan ng loob or nagdadalawang isip pa, ano ang pwede mong pandagdag ng confidence nila para ipagpatuloy nila ang kanilang pagsusulat? Magsulat ka na. Wag ka na magdalawang isip kasi kung hihintayin mo yung pagkakataon na magkaroon ka ng lakas ng loob para isulat yan, baka yun yung time na mawalan ka na ng drive. Baka unti-unti, habang hinihintay mo yung pagkakataon na yun, mawala ka na. 'Di ba? Mawala na yung pagsusulat mo. Meron tayong tinatawag na parang writing block, parang ganun. Parang nami-mental block ka o parang writer's block, tinatawag nila parang ganyan. May pagkakataon na mahihinto kang magsulat. Huwag mo nang hintayin yon. Kung may naiisip ka na, may idea ka na, isulat mo na. Tapos i-acknowledge mo na hindi ka confident, napapagod ka, saang part ka hindi confident doon. Na wala bang tatanggap ng libro sa'yo, na walang tatanggap ng publisher, mag-self-publish ka. Ang daming nag-self-publish sa Wattpad. I-save mo sa PDF, i-post mo online. May makakakita at makakakita ng publisher dyan para i-publish. Or kung gusto mo, wala kang mahanap na publisher, kausapin mo ako. Ang publisher ko, handa kayong i-embrace. Handa kayong tanggapin. Ayan, so mali lang po yan sa ating mga tagapakinig na gusto rin maging isang manunulat, no, or ng topic na related sa mental health o kung ano man yan na topic, literature man yan, no. Huwag po tayong panghihinaan ng loob at kung sakali man na tumigil tayo sa pagsusulat, okay lang yan, hindi ka naman robot, babalik ka pa rin naman yan. Pag nandyan na yung motivation mo ulit, tuloy lang natin, no. Ayan, at ang napulot ko sa ngayong hapon na to talaga ay kailangan pala pag nagsulat din ng libro ay hindi lang laging theory or technical lang, pwede rin galing din mismo sa experience ng ating mismong manunulat. At saka sa nakakasalamuha niya sa araw-araw. Ayan, so siguro dahil dyan, Katropang Ron, kailangan natin dagdagan din ang inspirasyon natin sa araw-araw para pag nagsulat tayo ng libro, talagang punong-puno tayo ng
pag-ibig, pagmamahal sa sinusulat natin at mararamdaman natin at mata-translate doon sa ating sinulat na libro. Ayan, so dyan po nagtatapos ating segment na Guidance Tambayan. Napakaganda ng usapan natin ngayong hapon. Katropang Ron, siguro baka may gusto ko pa po kayong batiin. Go ahead po. Yan, maraming salamat Katropang Herman. Binabati ko ang virtual mentors, Dawani Training Consultancy Services, volunteers ng Usapang Positibo, scholars ng Usapang Positibo, ang Pamilya Bedia, Pamilya Baharias, at sa mga followers ng aking mga social media pages. Hello po. And suportahan po natin ang mga programa ng AFP Radio. Ayan, thank you. Thank you so much. Katropang Ron, we can have you more sa iba pa nating mga segments. So, muli mga katropa, dito po nagtatapos ng ating episode ngayong hapon. Dito po sa Guidance Tambayan, dito pa rin sa Voice of the Teachers, AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At sana po ay tuloy-tuloy po nating subaybayan din ang iba pang mga segment na meron po tayo para kapulutan natin ng aral. Magandang hapon muli at maraming salamat.